afternoon po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis 50, verse 1 to 26. Ano? Okay na. At natapos ni Jacob ang paghahabilin sa mga anak ni yang lalaki. Pagkatapos humiga siya, hinugot ang kaniyang huling hininga at namatay. Verse 1. At sumubsob si Jose sa kaniyang ama, umiyak at hinalikan ito. Verse 2. Pagkatapos inutusan ni Jose ang mga lingkod niya, ang mga manggagamot na imbalsamuhin ang ama niya, kaya inimbalsamo ng mga manggagamot si Israel. Verse 3. At gumugol sila ng 40 araw para sa kaniya dahil ganito karaming araw ang kailangan sa pag-iimbalsamo at patuloy sa pag-iimbalsamo at patuloy siyang iniyakan ng mga Ehipsyo. Sa loob ng 70 araw, verse 4, nang matapos ang mga araw ng magdadalamhati para sa kanya, sinabi ni Jose sa mga opisyal ng paraon, kung kalugod-lugod ako sa inyong sabihin inyo ito sa paraon. Verse 5. Pinasumpa ako ng aking ama na sinasabi, malapit ka akong mamatay. Ilibing mo ako sa aking libingan na hinukay ko sa lupain na Kanaan. Pakisuyo, hayaan mo akong umalis para ilibing ang ama ko at babalik din ako pagkatapos. Verse 6. Sumagot ang paraon, sige, ilibing mo ang iyong ama, gaya nang ipinasumpa niya sa iyo. Verse 7. Kaya umalis si Jose para ilibing ang ama niya at sumama sa kaniyang ang lahat ng lingkod ng paraon, ang matataas na opisyal sa palasyo at lahat na matataas na opisyal sa lupain ng Ehipto. Verse 8. At ang buong sambahayan ni Jose at ang mga ng ama niya ang iniwan lang nila sa lupain
ng Gosen ay ang maliliit nilang anak, mga kawan, mga bakahan. Verse 9, may kasama rin siyang magkarwahe at mangangabayo, kaya napalalaki ng kanilang grupo. Verse 10, at na nasa rehiyon ng Jordan, at doon nila ipinagpatuloy ang kanilang pag-iyak at napakatin ding magdadalmahati, at 7 araw siyang nagdalamhati para sa kaniyang ama. Verse 11, habang nagdadalamhati sila sa gikan ng Atad, nakita sila ng mga naninirahan sa lupain, ang mga Kanaanita. At sinabi ng mga ito, matindi ang pagdadalmahati ng mga Ehipsyo. Iyan ang dahilan kung bakit tinawag itong Abel Mizraim na nasa rehiyon. Verse 12, kaya ginawa ng mga anak niya para sa kanya kung ano mismo ang inihabilin niya. Verse 13, dinala siya ng mga anak niya sa lupain ng Kanaan at inilibing sa kuweba. Sa kuweba sa lupain ng Makpela, ang lupain sa tapat ng Mamre na binili ni Abraham mula kay Efron na Heteo para maging libingan. Verse 14, pagkatapos ilibing ang kaniyang ama, bumalik si Jose sa Ehipto kasama ang mga kapatid niya at ang lahat ng sumama sa kanya sa paglibing ng ama niya. Verse 15, ngayong patay na ang ama nila, sinabi ng mga kapatid ni Jose sa isa't isa, baka may galit pa rin sa atin si Jose, at baka gantihan niya tayo dahil sa lahat ng kasamaang ginawa natin sa kanya. Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose, inutusan ng iyong ama bago sabihin ninyo kay Jose, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ang pagkakamali ng mga kapatid mo at ang kasalanan nila dahil ginawa ka nila ng masama. Ngayon, pakisuyo
patawarin mo ang pagkakamali ng ama. At umiyak si Jose nang kausapin nila siya. Verse 18, pagkatapos dumating din ang mga kapatid niya at yumukod at sinabi nila, kami ay para mo na ring mga alipin. Verse 19, sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Diyos ba ako? Verse 20, kahit gusto ninyo akong ipahamak noon, hinayaan ito ng Diyos para sa ikabubuti ng sa ngayon ay maliligtas ang maraming tao. Gaya ng ginagawa niya ngayon. Verse 21, kaya huwag na kayong matakot, patuloy akong maglalaan ng pagkain sa inyo at sa inyong maliliit na anak. Sa gayon, pinatibay niya sila at kinausap para mapanatag ang loob nila. Verse 22, at si Jose ay patuloy na naninirahan sa Ehipto. Siya at ang sambahayan ng ama niya. At na buhay si Jose ng 110 taon. Verse 20, nakita niya ni Jose ang ikatlong henerasyon ng mga anak ni Makrim na anak ni Manases. Ipinanganak sila sa mga tuhod ni Jose. Verse 24, nang maglaon sinabi ni Jose, nawawala. Maglaon sinabi ni Jose sa mga kapatid niya, mamamatay na ako pero tiyak na tutulungan kayo ng Diyos at ilalabas kayo mula sa lupaing ito para dalhin sa lupaing ipinangako niya kina Abraham. Na sumpa ni Jose ang mga anak ni Israel at sinabi, tiyak na tutulungan kayo ng Diyos at ilalabas kayo mula sa lupaing ito para dalhin sa lupaing ipinangako niya na Abraham sa sumpa ni Jose ang anak ni Israel at sinabi, tiyak na tutulungan kayo ng Diyos. Ilabas ninyo rito ang mga buto ko. Verse 26, at namatay si Jose sa edad na 110 at ipinaimbalsamo
nila kabaong inilagay siya sa isang kabaong sa Ehipto. Maray na hapon. Actually, dapat ko verse 15 to 21. Kaya lang, haliputon so preaching ko. Kaya sabi ko, so ibang pahalo yun ko, pabasa ko na lang kay Max Gabos na verse 1 hanggang 26. Ayan, nakapagantay naman kayo, di ba? Salamat sa inyong pag-aantay na matapos si Max. At sana'y sa aking pag-preach, huwag niyo akong tulugan. Anyway, kung bakit ko pinabasa, para makita natin yung overview ng Genesis 50, kung ano ba yung kung paano namatay yung dalawang pinakamahalagang tao o role sa Biblia sa pamamagitan ni Jacob at ni Jose. Kung kaya't ito po ay pinabasa ko para mas lalo natin makita. At alam niyo po ba na unang na-mention yung paggawa ng kabaon at pag-imbalsama ng isang tao nang mamatay si Jacob. Kung titingnan natin sa Bible, doon pa lang na-mention yung pag-imbalsama. Ibig sabihin, nakuha natin yung kulturang pag-imbalsama ng tao sa Ehipto. Kung kaya't ang tao napipreserve yung katawan ng tao at napagluluksa natin yung tao sa matagal na panahon. Kasi kung ang tao hindi dadaan sa proseso ng imbalsamar, in 3 days po, ang katawan ng tao ay nangangamoy na po yan. Unti-unti na pong nalalagas ang kanyang katawan sa kanyang buto. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga namatay na hindi agad nakukuha, tinatapon sa ibang lugar at nakakuha ilang araw, ay makikita nyo na humihiwalay na po yung kanyang mga laman sa kanyang buto. So, yung pag-imbalsama is nakakatulong yun para i-preserve yung katawan. Na kahit pa hindi inilibing ang tao, ay mapipreserve niya na hindi siya maghiwalay, hindi siya mangangamoy. Ganun po kagaling yung mga taga-Ehipto para i-preserve yung katawan. Kung tutuusin sila po, mahabang panahon po sila. Almost month po silang pinagluluksa po nila ang patay. Sa atin, mataas na yung sabihin nating 20 days. Napakataas na yun sa atin. Kasi usually, pag tayo may mga patay, inaabot lang ng 7 days, 8 days. Depende yan kung may mga tigahalat pa haling abroad. Yan, tumatagal yan. Pero pag wala naman, inaabot lang yan ng 1 linggo. Yun po yung ginagawa sa atin. Pero noon, sa kultura ng mga taga-Egypt, kapag sila ay mayroong pagluluksa sila, ay nagluluksa sila ng manghabang panahon. At kung titingnan natin, dito po sa Genesis 50, makikita natin yung overview at kung paano ipinakita sa atin yung dalawang taong mahalagang tao sa Bible nang sila po ay parehas namatay. Ito po yung dalawa, si Jacob at saka si Joseph, para lang yung iko ng Garden of Eden. Nang sabi doon ng Diyos, in the day that you eat of it, you will surely die. But even though the book of Genesis ends with death, it looks forward to life beyond death. So Genesis 50 together with the rest of the Genesis point to the promise, providence, and power of faith. Kung titingnan natin ang overview ng Genesis chapter 50 at ang buong Genesis, makikita natin dito, it is the fulfillment of the promise. Diba? Yung ipinangako, makikita natin dito yung ipinangako na
kay Jacob magsisimula yung malaking bansa. Sa kanya magmumula yung napakaraming lahi. Nangyari po yun. Nung sila po ay nandoon sa Egypto, dumami po yung anak ni lahi ni Jacob. Doon po nagsikalat yung lahi ni Jacob. Napulpil po yung promise doon. And kahit dumaan yung matinding pagsubok, matinding famine, kahirapan sa bansang Kanaan, sa promised land, hindi pa rin nagkulang ang Diyos. Yung providence ng Panginoon ay nariyan. Hindi po sila pinagkulang. Ginamit si Jacob para iligtas ang kanyang buong sambahayan. Dahil si Jacob ay naroon sa Ehipto at siya ang namumuno, kung kaya't naligtas ang kanyang buong pamilya. Yung providence ng Panginoon. At ipinakita rin dito kung paano sila nanampalataya sa Diyos. Yung kanilang pananampalataya, yun ang kanilang nagpalakas ng kanilang loob. Dahil sila ay may Diyos na buhay na sinasandigan, kung kaya't nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kahit yung mga taga-Ehipto ay nanampalataya rin sa Diyos dahil sa pinakita nilang pananampalataya sa Diyos. So makikita natin, kung titingnan natin ang overview ng Genesis chapter 50, pinakita dito yung promise ng Panginoon sa lahi ni Jacob. Yung providence ng Panginoon sa lahi ni Jacob. Yung power of faith na ipinakita ng lahi ni Jacob. Kasi sa kanila magsisimula yung promise. Sabi nga, the promise of the Savior is the golden thread that runs through the entire book of Genesis. So God is the promise maker and the promise keeper. So lagi natin yan tatandaan. And the providence of God, God purposely ordained and works all things to fulfill His promises and purposes. So, nakikita natin dito na even painful and simple things can be and are used for God purposes. Yun po yung mga nangyari. Even things yung mga bagay na akala natin hindi kagamit-gamit, pero ginamit yun ng Diyos para lang mapulfill yung kanyang purpose. Para lang mapulfill yung kanyang pangako. Ganun po yung pinakita ng Panginoon. And the power of faith that they are people who believe in God and His promises, and those who do have their lives change as a result. Na yung mga taong kumilala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, ay nabago ang kanilang buhay. Ganun din sa atin. Ipinakita din sa atin ng Diyos ang kanyang mga pangako, ang providence, at yung pananampalataya. But, in this chapter 50, nais ko rin pong i-share sa inyo yung Genesis chapter 50 verse 15 to 21. Introduction pa lang po yan. Ipinakita ko lang po sa inyo yung overview ng Genesis 50. But dito po tayo magpo-focus sa Genesis 15 verse 21. Kasi kung pag-aaralan natin ang Genesis 50 ay marami ka pong makukuhang mga lesson pagdating sa bagay na ito. Pero ito lang po ang gusto ko pong itapik sa inyo sa hapon na ito. Ayan. Kung titingnan natin ang Genesis chapter 50 verse 15 to 21, ang sabi diyan, binigyan ni Jose ng kapanatagan ng kanyang mga kapatid. So mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala ang mga kapatid ni Jose, sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose? At gantihan tayo ng kalupitang ginawa natin sa kanya. Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakiusap ako na patawarin mo na ang inyong mga kapatid at ginawa nila sa iyo. Kaya naman,
ngayon, nagsusumamo kami na sa iyo na patawarin mo na ang kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit ang lahat sa kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan, at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo, ang inyong mga anak, na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabi ni Jose. So dito po tayo magpo-focus. Kaya kung titingnan natin, yung verse 15 to 21, ito po ay sa pagitan ni Jose at ang kanyang mga kapatid. So, nagkaroon ngayon ng parang hindi pa sila makaratsyada sa buhay, yung makaabante sa buhay. Dahil iniisip nila na si Jose ay galit pa sa kanila. That's why ang topic natin ngayon ay pinamagatan, move on. Ayan. Move on. Kasi nasa end na tayo ng chapter 50 ng Genesis. Kaya mag-move on na tayo. Ayan. Mag-move on na tayo kasi papalabas na tayo, wala na tayo doon sa Genesis. Ayan. Kaya ang topic ko ngayon ay move on. Ayan. So sabi nga, ang pag-move on daw ay parang pagising sa umaga na may pasok. Mahirap pero kailangan. Ayan. Lalo na kung Domingo, pag Lunes, mga trabaho na naman. Pero, kaipuhan. Pag day magtrabaho, wala papa. Wala gatas. Ayan. So, ganun na. Sabi nga nila, always learn from your mistake, forget the past, and move on. Ayan. Marahil sa atin, marami din tayong mga pinagdaanan sa buhay. Kung kaya minsan, ang hirap mag-move on. Ayan. Sino ba dito sa inyong hindi pa naka-move on? Siguro naman lahat tayo naka-move on na. Sabi nga, dito mayroon tayong makikitang lesson dito. Kung paano dapat tayo mag-move on. Ayan. Kaya kung titingnan natin sa verse na ito, natakot ang mga kapatid ni Jose na baka galit pa sa kanila si Jose at baka sumbatan sila sa kanilang kasalanan. Takot sila na kasi patay ng kanilang ama at baka hindi na sila pinatawad ni Jose. Iniisip nila na, baka ngaya dagit pa ngaya sa tuya si Jose. Baka ngaya gantihan niya kita. Kasi during the time, si Joseph ay nasa posisyon. Governor ng Egypt siya. Pwede niyang gawin ang lahat. Pero po, iba po yung pinakita ni Jose. Iba yung kanyang ipinakita sa kanyang kapatid. So, paano o ano ang gagawin mo kung may isang tao na nakakasakit sa iyo o nakagawa sa iyo ng masama? Ano dapat ang ating response kung may mga nakasakit sa atin? Siyempre, papatawarin natin sila. At kapag pinatawad natin sila, dapat nakamubo na tayo. Hindi yung pinatawad mo na yung isang tao, pero hindi ka pa nakamove on. Huwag ka iba yun. Pag sinabing pinatawad na kita, nilimot mo na. Pinurget mo na yung mga nangyari. Ang problema sa atin, nagpatawad tayo pero hindi naman makita sa ating mga gawa. Iniiwasan pa rin natin yung taong nakasakit sa atin. Hindi po yung tunay na ikaw ay nakalimot na sa kanyang mga ginawa. So, mga kapatid, sabi nga sa Santiago, chapter 5, verse 9, mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit na dumating ang hukom.
And sabi sa Ephesians chapter 4 verse 21, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, huwag na kayong mambubulayaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. So today, nais sa atin ng Panginoon na tayo na po ay mag-move on because nakaalis na tayo doon sa Genesis chapter 1 hanggang verse 50. So nakita natin yung mga nakaranasan doon, yung mga nangyari doon. Nakita natin yung mga aral, yung nais sa atin ng Panginoon na mabago sa atin, kung paano dapat tayo magpatawad. So ngayon, mag-move on na tayo. So ako'y naniniwala na si Jose ay labis na nasaktan. Kung pag-aaralan natin ang Book of Genesis, marami pong karanasan si Jose na kung kita man nakaranas ki mga pagsubok, mga suffering, mas higit pa ang dinanas ni Jose kumpara sa mga dinanas natin, mga kapatid. Kung titingnan natin, si Jose, ipinanganak ng kanyang magulang, si Jacob, at saka si Rachel, ipinanganak siya sa Padan Aram, at si Joseph, kung titingnan natin, sa kanyang pagkabata pa sana, sa aki pa sana siya, pinagsisilusan na siya ng kanyang mga kapatid. Dahil siya ay paboritong anak ni Jacob, at siya ay ginawan pa ng magandang robe, yung coat. Ibig sabihin, colored, maganda. So, ganun po yung nangyari. And dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, ito pa ang kanilang ginawa. Ibininta na ngayon si Joseph. At nang ibinta si Joseph, siya po ay napunta at naging slave doon sa Egypt. At dahil si Jose ay gwapo, matipuno ang kanyang katawan, siya ay pala araw-araw pinagnanasaan ni Potiphar. Asawa ni Potiphar. Ayan. Kasi si Potiphar, lalaki, asawa ni Potiphar. Ayan. At dahil sa inaccusation siya ng attempted rape, siya ngayon ay nakulong. Dahil siya po ay pinagbintangan na siya ay ginagahasa niya yung asawa ni Potiphar. Ayan. So, habang siya ay nandoon sa kulungan, siya ngayon ay parang pinagkakatiwalaan doon sa loob ng kulungan. Parang relax lang siya. Parang kung sa panahon ni Tanggol, tinawan siya ang tawag doon, trusty. Yan, trusty. Naghiling ka mong yung batang Quiapo. Oh. Parang ganun siya. At habang siya ay nandun sa kulungan, ito naman ay may dalawang opisyal ng isang parao na cupbearer at saka baker, yung mga ano siya, tagagawa ng mga wine at saka yung panadero. Ngunyan, kang sindaan na naginip, nag-interpret ngayon ni Joseph ang kanilang panaginip. At itong ang sa madaling sabi, so panaginip kay itong cupbearer na siya ay palalayain. Yung sinabi ni Jose. At ito namang panadero ay siya ay pupugot pagdating ng okasyon ay siya ay pupugutan ng ulo. At makalipas ang ilang taon na naginip yung parao at naalala ngayon ng cupbearer na ipinaliwanag ni Jose ang kanyang panaginip kung kaya't ipinatawag ng parao si Jose at ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng parao. At dahil ay paliwanag ni Jose, siya ay ngayon ay pinagkatiwalaan na siya yung mangunguna o magiging siyang magpapatakbo ng during the 7 years of famine. So, nagkaroon ngayon ng lumala yung tagutom. Hindi lang po sa lugar ng Egypt, pati sa lugar ng ibang region ay nagkaroon ng tagutom. Dumating sa lugar ng Kanaan kung saan naroon nanirahan ng kanyang pamilya.
At dumating sa punto ngayon na dahil sa wala nang makain ng kanyang mga kapatid, sila ngayon ay pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain. Ay hindi na nila alam na ang governor ng Egypt ay kapatid pala nila. Pero hindi nila alam. At tinest ngayon ni Joseph ang kanyang mga kapatid. At kinalaunan siya po ay sinabi niya po yung katotohanan, rinibil niya ang katotohanan at pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. So, dahil sa matinding tagutom sa lugar ng Kanaan, ito ngayon ay pinatawag ni Jose ang kanyang pamilya, buong pamilya, kasama ang kanilang amang si Jacob. At sila ngayon ay nanirahan doon sa lugar ng Goshen. At habang sila ay naroon, si Joseph po ang namahala sa kanila at pinuprovide niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At ginawa siyang advisor ng Parao sa lugar na iyon. So, Joseph's father Jacob dies and he make the Israelite swear, take his bone with them when they leave to Egypt. So, sabi ng kanya nga, kapag ngaya ako ng gadanya din sa Ehipto, dara mo ngaya ako duman sa binakal kong lubungan sa Kanaan. So, sinunod ni Joseph ang kanyang pangako sa kanyang ama. So kung titingnan natin, marami po yung nangyari sa buhay ni Jose na mga terrible na mga nangyayari kay Jose sa kanyang buong buhay. So kung tutuusin, hindi maganda yung unang mga nagdaang buhay ni Jose, hindi po maganda yung naging purpose ng Panginoon sa kanya. Pero na-inline yun sa nais ng Diyos. Kung bakit pala napunta siya doon sa Egypt, it because mayroon pong purpose ang Panginoon. O minsan sa buhay natin, ang buhay natin, akala natin yung buhay natin ay walang kasiguraduhan. Akala natin, napakahirap ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Akala natin, hindi tayo pinabayaan na tayo ng Diyos. Hindi tayo ginabayan ng Diyos. Pero at the end, marirealize natin, kaya pala, ganito pala ang nangyari sa akin dahil ito ang plano ng Diyos sa buhay ko. And sometimes, dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga trials, temptation, persecution, para mas lalo tayong lumapit sa Diyos at patatagin ang ating pananampalataya. Ganun po yung nangyari sa buhay ni Jose. Pero ganun pa man ang nangyari sa kanyang buhay dahil sa kagagawa ng kanyang mga kapatid, mabilis rin po nakamove on si Jose. Sana ganun din tayo. Kahit ganun yung mga karanasan natin sa buhay, mga past experience natin, hindi lang po dahil nagkaroon tayo ng break up, ang pag-move on po, hindi lang po dahil brinikang kamukang bata nindo Marami po yung sakop ng move on. Kaya yung iba hindi nakaka-relate. In general pong move on ito, ibig sabihin yung mga past nating mga nakaraan na hindi maganda sa ating buhay, move on na tayo ngayon. Nasaktan ka man ngayon, noon, move on ka na ngayon. Kung dati, wala kayong komunikasyon, ngayon, mag-move on ka na, magkaroon na kayo ng komunikasyon. Move on. Kasi ang buhay ay parang gulong yan. Umiikot lang yan. Kung ikaw ngayon ay nasa down situation, darating ang panahon na ikaw rin ay nasa taas. Ganun po yung buhay natin. As Christian, if someone hurt us, what is our response to them? O kung kita bilang isang Kristiyano, nasaktan tayo, ano ba yung response natin sa kanila? Paano dapat tayo mag-move on? Kaya ang tanong sa atin, nasa tanong pa lang tayo what can we do to move on? Ano dapat ang kailangan natin sa ating pag-move on? Una, we should know our place. Sabi sa verse 19,
Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ng Diyos? Yan. So Joseph know his place. He had a humility and submission to understand that God is the judge and He will make things right. So alam lang ni Jose na ang Diyos ang may kakayahan na maghusga ng tao. Kaya nga, kailangan kapag tayo ay mayroon mga nangyari sa atin, halimbawa tayo ay nasaktan, may nakasakit sa atin, huwag natin silang husgahan. Dahil ang Diyos lang ang kaya ang maghusga sa kanila. So, sabi diyan, Joseph's attitude was the key to his great success in life. His attitude toward God. Kaya nga sabi niya, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? So Joseph was powerful during the time in Egypt. But he knew he was never big enough to take God's place. So kahit siya'y makapangyarihan, he always recognized that God is bigger and powerful to him. So as Christian, we should know our place before God. So paano tayo makamove on? Ano dapat nating gawin? We must allow God to be judge of all. Ibig sabihin, kung meron man nakasakit sa atin, meron mang mga nangyari sa buhay natin, huwag natin ilagay sa ating mga sarili na tayo ang maghusga sa taong yun. Huwag natin ilagay sa sarili na gibuon mo ang mga gabos na bagay na sa sadiri mong kakusugan. Kasi kung sa buhay natin, mahirap mag-move on kung sa sarili nating kakayanan, hindi tayo aasa sa Panginoon, mahirap mag-move on. Lalo na kung yung mga nangyari sa buhay mo ay hindi ka nais-nais. Pero sa tulong ng Diyos, kaya nating makamove on sa mga mangyayari sa buhay natin. So sabi nga sa Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So Joseph allowed God to be the judge of his brother and himself. Sa madaling sabi, hindi po nagtiwala si Jose sa kanyang kakayanan kahit siya ay makapangyarihan. Ni-recognize pa rin ni Jose na ang Diyos ay mas makapangyarihan sa kanya. Ilagay din natin sa ating mga sarili. Huwag tayong aasa sa sarili nating lakas. Nakakala natin sa sarili nating lakas, kaya natin makalimutan yung mga nangyari natin sa ating mga buhay. Madali tayong makapagpatawad sa mga nangyari, sa mga nakasakit sa atin. Hindi po natin kaya. But because of God, sa tulong ng Diyos, ay nagiging mabilis nating mapatawad ang ating mga nakasakit sa atin. Kasi ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. So, kapatid, minsan nahihirapan tayo na makapag-move on. Kasi nilalagay natin sa ating sarili at hindi sa Diyos. So, ang lahat ng bagay na nangyari sa atin, we should know our place. Huwag mong ilagay sa iyong sarili, kundi ilagay mo sa Diyos. Lord, nahihirapan ako sa bagay na ito. Nahihirapan sa sitwasyon na ito. Hindi ako makapag-move on sa bagay na ito. Tulungan mo ako. Kasi kung aasa ako sa sarili ko, hindi ko kaya. Pero kung tutulungan mo ako, magiging maayos ang lahat ng ito. So dapat alamin natin na ang Diyos lang ang pwede mong lapitan sa mga bagay na ito. Huwag tayong aasa sa sarili nating lakas. Pangalawa, we should know God's position. Sabi sa verse 20, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon niligtas ang marami ngayon. So Joseph know God position.
Sabi doon, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon niligtas ang marami ngayon. So Joseph know that God was ultimate in control. So aram ni Jose na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Yan. Joseph know that God was bigger than his brother Abel. So alam ni Jose na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa doon sa kanyang mga kapatid. Kaya ipinaubaya ni Jose ang kanyang mga kapatid sa Diyos. He know that bad things don't stop God's plan in people lives. So alam ni Jose na ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay, kaya't madaling pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid. Kaya't madaling kinalimutan ni Jose ang ginawa ng kanyang mga kapatid. Kung alam mo na ang Diyos lang ang may control at alam mo na alam niya ang makakabuti sa atin, bakit hindi tayo magtiwala sa Diyos? God is in control. Kaya sa mga bagay na nangyayari sa atin, huwag natin ilagay sa ating sarili. Sa Diyos natin ilagay kasi ang Diyos lang ang may control ng lahat ng nangyayari. Minsan, dakulo na dumadating sa buhay natin na frustrated tayo. Kasi nilalagay mo sa sarili mo eh. Hindi mo inilalagay sa Diyos na, Lord, alam ko, kaya mo ini kasi naiiling mo ang gabos na bagay. Ikaw ang may control kang gabos na bagay. Pero minsan hindi tayo nagtitiwala. Minsan, ginigibo ta muna ang gabos na makakaya ta, kaya ta ang gabos. Di muna kita nagtitiwala sa Diyos. Dahil alam mo naman na ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang nakakakita ng gabos na bagay, pero minsan umaasa tayo sa ating mga sarili. So tingnan natin yung posisyon natin. Titingnan natin, ano ba yung posisyon natin pagdating sa Diyos? Ano ba yung pinapakita ng Diyos sa atin? So sana makita natin kung paano kumukontrol ang Panginoon sa lahat ng bagay. So ilapit natin sa Kanya ang ating mga past experience, unforgiveness sin, because God is control of everything. So don't try to move on based on your abilities and strength. Kasi nga sabi sa Romans chapter 8 verse 28, sabi niya, alam niya natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, alam naman natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay. So, ilagak natin sa Panginoon lahat. Huwag natin ilagay sa ating mga sarili. Kasi magpifail lang po tayo. Pero pagkabag sa Diyos, inilagak natin, ang Diyos ang nagkontrol ng lahat ng bagay. Siya po yung nag-guide sa atin. Hindi po tayo mapapangmali ang ating mga ginagawa. Ayan. Mahaba pa po to. Sana wag nyo akong tulugan. Pangatlo, akala nyo tapos na ako. Di pa ako tapos. We should trust God's power. Kasi kung hindi tayo makakapag-move on, kung hindi tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan para babaguhin ang sitwasyon ng buhay natin. Tandaan po natin, Joseph trusted God's power. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at ang inyong mga anak. Dahil si Jose ay nagtitiwala sa Diyos kung bakit niya nasabi ang mga bagay na ito. Nampanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. So God worked in Joseph's life, causing him to be able to move on from the hurt into being fruitful. So dahil sa pagtitiwala ni Jose, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, madaling napatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid kung kaya't nailing yung kasaganaan sa kanyang buhay. Yung kanyang pagiging fruitfulness. So God will work in our life
if we allow us to forgive others. Makikita natin yung pag-work ng Panginoon sa buhay natin kung tayo'y nagpapatawad din sa iba katulad ni Jose. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi po makikita yung ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, sabi ng iba, nga Kristiyano pa man, pero hindi marunong magpatawad. Kaya minsan, hindi ka paniniwalaan ng tao kahit mag-share ka man, hindi ka paniniwalaan. Kasi nga, kapitbahay mo nga, kaaway mo. Asawa mo nga, kaaway mo. Nagkabati, 5 ng aki. Nagkabati, pasanahan. Ibig sabihin, yung living testimony natin na dapat makita sa atin na nag-work ang Panginoon sa buhay natin. Yung power ng Panginoon nariyan sa atin. Yan po yung nais sa atin ng Panginoon. Kaya kung titingnan natin, dahil sa karakter ni Joseph na hindi siya mapagtanim ng galit, mabilis po siya makapag-move on. At dahil sa tulong ng Diyos, mabilis po siyang nakamove on. Ganun din sa atin. Yan. Kaya so iba, aralo yun mag-agom, dahil makamove on. Move on na. 2024 na. Tapikin mo nga yung iyong katabi. Sabihin mo, move on na. Tapuson ko na nga ni. Okay, sabi dito, if you want to move on, we should trust God's power. We should entrust to God everything. God is in control and powerful to overcome all trials, pain, and suffering in our lives. So, trust in God always. Conclusion. Tapusin na natin. Kasi ayaw kong tulugan nyo ako. Kasi parang ngayon lang ako humaba. Ayan. Para sa ating pagtatapos, what can we do to move on? We should know our place. We should know God's position. And we should trust God's power. Kung alam mo yung lugar mo, at alam mo yung posisyon ng Diyos sa buhay mo, yung lugar ng Diyos sa buhay mo, at yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, madali po tayong makamove on sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. God bless po mga kapatid. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya